Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Another day is another vlog for you to learn. Ayan, so may bagong ituturo kaming tutorial sa inyo kung paano magpalit ng ignition coil socket to a Toyota Corolla Altis. Pakita natin yung makina. Ayan. Pero bago natin tuloy yung video, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, kung bago ka sa channel natin, huwag mo munang kalimutan na i-hit yung subscribe button, like mo to at share mo to para magkaroon ng idea yung iba. At syempre, comment ka sa comment box para sa mga master DIY natin dyan na mas marunong sa atin. Mag-input lang po kayo mga master para matuto yung mga viewers natin. At syempre, huwag niyo kalimutan na i-hit yung notification bell para updated ka sa mga next videos natin. At check nyo rin tong info cards natin at mga in cards natin. Okay? Pero shoutout din natin pala, Analos Vlog, videographer natin. Bago natin makalimutan, sa mga patuloy na nagtitiwala at nagsusuporta, maraming salamat sa inyo mga ka-master DIY natin dyan. Huwag na natin pahabain, tara na. We have here a parcel from Lazada. Nabanggit ko kanina, magpapalit tayo ng ignition coil socket. Ayan. So, nabili pala natin to sa Lazada. Yung link kung saan ko nakuha o nabili sa store, ilagay ko na lang sa description below. Tingnan nyo para makita nyo. So ito, nasa 500 lahat. Kasama na shipping. Mura na. Pero magkaiba lang yung, magkaiba lang yung color coding, pero yung orientation niya kung paano mo ikabit, same lang. Diba? So we have here a 4 pieces of an ignition coil. Ayan. So ayan yung ano niya, color code niya. No. I'm sorry mga ka-DIY natin, my bad. Ito palang pinakita ko sa inyo na dalawa lang po yung wire ay para dito sa socket ng injector natin. So gagawin din natin to, magtuturo din tayo ng DIY para sa inyo. So abangan nyo yan, okay? Make sure na abangan nyo yan para matuto kayo kung paano magpalit. Ito yung ano natin, ilalagay natin. Yun, same lang din po sila, ito mga 600 plus. So ayan, positive, negative lang po yan. Pero meron tayong tinatawag na continuity. Okay? So ayan po. Ito po yung original na kung saan makikita nyo pagka brown. Yan, parang gold brown yung kulay niya, no? Dark brown. Yan po yung original na socket. Okay? Pero magpapalit tayo nito. Hindi po siya original, premium, copy, or aftermarket. Okay? Yan po ang ilalagay natin yan. 4 po yan. Same lang po. Ito kasi, para sabihin natin yung reason bakit tayo magpapalit. Pagka okay naman yung ignition coil socket niyo, walang problema, huwag yun ang palitan. Ang nangyari lang po kasi dito sa socket natin, minsan nag-i-erratic. Minsan aandar, may redondo, pero hindi magtutuloy yung kuryente. Dahil sa, naglulus po kasi itong mga socket niya dito sa loob. Kaya kung mapapansin nyo, meron na po yung gasket. Ilagay natin ng gasket. Ang unang nilagay po kasi natin dyan ay yung tinatawag na glue stick. Kaya lang, hindi ko na naisip na yung glue stick, pagka mainit na yung makina, umiinit, nalulusaw. So, nangyari, nalusaw siya, kaya pinilitan ko siya ng yun, gasket. Pero, minsan, naglulus pa rin siya, hindi kasi, pagka nilalagay kasi natin yung takip dito, nagaganon siya, ang tawag dito, natatapilan. Tatapilan ka na Pangasinan. So, yun. So, lalagay natin. Yan, bubunutin na natin ganyan mga ka-DIY. Tapos, same lang din po yan process. So, ganyan siya. Pag ilalagay na natin. Di ba? Maririnig mo yung tick sound, yun yung pag naglalak na siya. Tapos ilalagay natin ganyan yan. Okay? At tanggalin mo lang pong ganyan mga ka-DIY. At yun. Okay? Tapos lalagyan mo ng basahan para hindi po siya mag-connect. So, ganyan po ang safety first na ginagawa natin bago tayo mag-wiring o gumalaw dito sa mga wire. Para hindi po magkaroon ng short circuit. So, ito na yung next process natin mga ka-DIY. Ayan, kinikrimping natin. Ini-splice na po natin yung mga wire, yung dulo ng wire ng socket na bago. Tapos, ito, papalitan na natin. Para hindi ho kayo magkamali, para hindi nyo po mapagbalibaliktad, disclaim ko lang po, hindi ho ito pwedeng pagbalibalikta rin. Ayan. Kaya ho, meron po siyang magkasunod-sunod na ground, black wire, red wire, black wire, at red wire. So, kung mapapansin nyo, parang ang ibig sabihin niyan ay positive at negative lang.
Pero meron ho yan sa mga technician talaga, meron ho talagang ano yan, ibig sabihin, hindi na po ground at positive. Okay? So, yung una, tatanggalin muna natin yung paisa-isa ho tayo. Para hindi ho tayo magkamali mga ka-DIY, paisa-isa ho yung pagtatanggal natin. Tanggalin natin itong isa, tapos kabit natin dito. Hindi yung tatanggalin mo lahat. Okay? Pero ang ginawa namin dito sa dati, may vlog din tayo ng ganito, yung pagre-repair. Kasi sinoldering ho natin to. Tinandaan natin 1, 2, 3, 4. Diba? Minarkings natin. Pero ngayon, hindi na natin mamarkings. Isa-isa na lang natin. Okay? Ayan, so ito na yung pang-apat na wire mga ka-DIY. Naikabit na ho natin yung tatlo na kung saan ito yung pinakaunang socket natin. Yan po ang technique kung saan para makapit po yung wire. Ganyan. Hatiin nyo sa gitna, tapos iyayakap mo pa ganyan. Ayan, tapos meron din tayong yung crimping tool. Pang-slice din po yan. So yan po yung ito na yung socket na original. Natanggal na ho yung first socket natin. So may tatlo pa ho. So ayan, ito na po yung pinaka-last part mga ka-DIY. Pang-apat na socket na po ito. Pero ang yung mga iba, ang ginagawa nila, yung pinapalitan lang nila, yung pin. Ito yung mismo dito sa loob. Balutin natin ng maigi mga ka-DIY para nasa ganun hindi po siya magkaroon ng pag nababasa, pag magpapa-engine wash kayo, corrosion. At syempre, hindi po siya maglulus. Kasi yan po ang isang problema ng mga electric wiring. Pagka maluwag, maglulus yan, syempre, maano yung connection. So, after nito, maidikit ko to. Hindi po na natin siya lalagyan ng tape na buo. Kasi testing muna natin. Bibilan ko kasi ito ng flexible hose. So, ito yung mga ginamit natin. No? Yung mga cutter tayo, plier, ayun. Tapos gagawin natin, try natin to. Text ko muna, HPT pala. Yan. Ito yung kabuuan ng ginawa natin, kasama natin gumawa si Analos Vlog. Ayan, so hindi muna natin to ipifix, ito final fix. Testing muna natin kung tama ba yung ginawa natin. Okay? Pakita namin sa inyo mga ka-DIY. Yan, check natin. Okay naman yung mga connection. Tapos, tanggalin natin to. Ito yung socket, original socket niya pala. Huwag niyong itatapon, baka siyempre magagamit nyo pa yan. Ito yung socket na original, maganda. Dapat ganyan. May nabibiling ganito lang din mga ka-DIY. Pwede mo naman kasi matanggal to. So ayan mga ka-DIY, testing na po natin yung ginawa natin na pagpapalit ng ignition coil socket dito sa Toyota Corolla Altis 1.8G. Ayan, so shoutout muna natin yung group page natin, Toyota Corolla 9 and 9.5 generation. Hello sa inyo mga bossing natin, mga master natin, mga admins. So para sa inyo to na ginawa natin kasi marami nagre-request kung paano magpalit ng ignition coil socket. Ayan, so try na natin kung tama yung ginawa natin. Yan, one click. Tingnan mo dito. Yan, bagong paandar pa tayo, so mataas pa yung RPM. Tingnan natin kung may check engine. Pasok ka. Yan natin malalaman kung lumabas yung check engine niya, meaning may problema sa pinagawa natin sa electrical wiring o sa mga mechanical components. Pero ayan, wala. So tara, labas tayo. So yan mga ka-DIY, all goods po yung ginawa natin. Although hindi pa natin natapos yung final fix dito na kung saan lalagyan natin ng flexible hose, i-wire tack natin yan para mas maganda. Okay, so patayin ko muna. Check muna natin pala na talagang gumagana to. Mapapansin nyo, pag gumagana yan, ibig sabihin, pag tinanggal natin ito, magbabago yung tunog ng makina. Namatay nga. So, ibagana po yan. So, yan, working good po tayo, all good. So, proven and tested po yung pinagawa natin. Malinis po siya, wala pong erratic na sound, walang erratic na engine running. Tama ho yung timpla, yung tono ng makina. Ganun. Medyo mataas lang po yung idle niya kasi bagong paandar pa lang natin to, hindi pa po natin ginamit. So, ganun talaga, minsan 3,000, 2,000 hanggang mag-800 RPM na po siya. Yun po yung required na kung saan tama yung idling mo, yung tuning ng makina natin. So, we have a DOC. Ayan, DOC po yan, DOC. Lower overhead cylinder head. 1.8G Toyota Corolla Altis na tawag ng top of the line edition. Ayan, so ang next na abangan nyo po na gagawin natin kung paano magpalit ng yung pagpapalit ng injector socket. May mga injector yan, 4, 1, 2, 3, 4. Ayan, so
check din natin tong ignition coil mismo. May vlog din tayo nito. Tingnan nyo, check nyo kung paano mag-check na ignition coil kung gumagana o hindi yung isa. Okay? At kung paano mag-check ng spark plug. Ano natin yan. Tapos abangan nyo rin po yung gagawin natin na kung saan mag-maintenance po tayo nito. Magpapalit tayo ng PCB hoses, maglilinis tayo ng air intake. Tapos itong mismong intake niya, check natin yan. Tapos magpapalit din tayo ng socket din ng BBTI solenoid. Ayan. Pag sa Honda, parang BTIC po yan. And hoping na sana nakatulong po ulit tayo sa vlog content natin ngayon. Natulungan namin kayo sa mga curious dyan kung paano mag-DIY. Kung wala kayong pambayad sa mekaniko, kung kaya nyo mag-DIY, sundan nyo lang yung process na ginawa natin. Same orientation lang po yan. Make sure lang po na tatanggalin nyo yung ground socket ng battery o terminal. Para sa ganun, safety first po tayo. Text muna natin yung shop natin. Yan. Hyper Tuning HPT. So, ayan, maraming salamat at salamat din kay Analos Vlog sa pagsama sa atin. To God be the glory and Bertam signing off.